Kamakailan ay nagtungo sa tanggapan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang dalawa sa mataas na pinuno ng mga lumad mula sa Mindanao upang humingi ng saklolo dahil sa ginagawang pang-hostage ng religious group na United Church of Christ in the Philippines sa may 1,000 pamilya na miyembro ng kanilang tribo sa Davao City. At ito, hindi namin alam talaga na mayroon parang nagre-recruit na mga grupo nagpakilala na sila daw ay tumutulong sa mga tao na kung sa Bisaya panalupigan, yun pala ay mga sinungaling at may banta sa aming buhay. Dinala yung mga kapatid namin sa Davao, sinabihan na bigyan daw sila ng pera, pagbigas, kahit anong mga gamit, at iharap daw sila kay President Pinoy, Mayor Duterte at saka Manny Pacquiao. So, doon na nalinglang ang mga kapatid namin, ang mga Manobo. So, dinala sa Davao. Yun pala pagdating ng Manobo, ginagamit sila sa rally. Sa datos ngayon, ma'am, na nakuha sa nakapasok doon na mga sa gobyerno, mahigit kumulang sa 1,200 plus ang andoon sa Haran, sa iba't ibang tribo at iba't ibang lugar. Ayon kina Dato Nestor Apas at Dato Lumansad Sibungan, may ilang buwan nang nasa concentration camp ng UCCP sa Davao ang mga lumad at ginagamit ng mga militanteng grupo tulad ng Pagsaka, Karapatan, SMR at Makabayan sa tuwing na magsasagawa ang mga ito ng mga kilos protesta. Pumunta doon na nagdadala ng ralate, galing doon sa community, sa liblib na lugar, sa Parklang area, mga NPA. Sinasabihan na magpapunta kayo ng Davao, may kukuha sa inyo doon sa Patat, huwag dalhin kayo doon. So, pagbabagaling sa taas, nandun na sila sa baba, kinukuha naman ng mga sasakyan na galing sa Davao, kinukuha ng Karapatan, Pasaka, Gabriela. Pinabulaanan din ng mga datos ang sinasabing militarization na nagaganap sa kanilang lugar kung kaya't sila ay kinukup ng UCCP sa Haran Center. Nilinaw ni Dato Nestor Apas at Dato Lumansad Sibungan na mga miyembro ng New People's Army ang patuloy na nanghaharas sa kanila at hindi ang kasundaluhan. Pinipigilan nila na paalisin ng mga kapatid namin doon upang isiwalat ang kasinungalingan nila na militarization. Para magamit yung para magamit nila, first na gagamitin nila upang makalikom ng pundo. Isang paglilinaw din ang ipinahayag ni Congresswoman Nancy Catamco sa mga totoong pangyayari sa loob ng Haran Center. Dapat lang siguro nating intindihin ay sila po ay nasa hostile na environment. So, hindi po sila malayang nagsasabi kung anong gusto nilang sasabihin. Siyempre, kontrolado sila, they're being manipulated. Kaya nila sinasabi, no? But to make it straight, I will never do that, no? To insult Lumads, because I am an IP myself. Yes. I am a Manobo, Tagabawa, from North Cotabato. My clan is Dapan clan. So, and my committee is a Committee on Indigenous Peoples. So I think it is really very impossible for me to do that because ang mandato po natin ay titingnan yung mga nangyayari sa ating mga lumads, no? Hindi para insultuhin. But of course, there are people who discredit us para ay gusto nilang magpatuloy kung anong motibo sila, like manipulating and controlling and exploiting our lumads. Kamakailan na nagsagawa ng rescue operation ng local government kasama ang ahensya ng Department of Social Welfare and Development at Philippine National Police sa panawagan na rin ng mga miyembro ng lumad na sila ay saklolohan at tulungan makauwi sa kanilang lugar. Nilinaw ni Catamco na hindi isang evacuation center ang Haran kundi isang concentration camp para sa mga lumad. We have to correct the word Haran evacuation center, no? Because for us it's not an evacuation center, it looks more as concentration camp, no? And first thing, ang Haran po ay walang authority to have a custody over the itong sinasabi na they're claiming na there are Bakwits, no? But as I went further, nakikita natin hindi po ito sila mga Bakwits, but they are forcibly Bakwits, no? At ang tingin ko dito ay there are now traffic persons, no? Victims na sila dahil nga sa ginawa nitong mga militante dito sa support groups doon sa Haran, no? Na nilagay nila yung ating 1,280 lumads na nandoon sa Haran. Walang magandang paliguan. Ang environment doon is not really healthy. So, just to make it straight, it's not an evacuation center, but it looks
more like a concentration camp. Aniya, inabuso ng ilang mga militanteng grupo ang mga lumad sa pamamagitan ng pagpapadlak sa mga ito sa Haran. Dagdag pa ng opisyal na minamanipula at kinokontrol ng mga grupong ito ang mga lumad kasabay ng pananakot sa kanila kung kaya't hindi matatawag na evacuees ang mga lumad kundi mga trafficked persons. Ano ba talaga yung totoong issue dito? Ang totoong issue dito ay meron pong mga IPs na nanggagamit, may nang-aabuso, tinatraffic sila, no? They're being trafficked of these groups na ang kanilang motive is nagiging income generating na ito, no? Ginagawa nila ito at nagiging pattern na ito. So, ayokong lumabas sa issue na yan. They can attack me personally because ako sa sarili ko ay okay lang ako, I can stand for myself. But for the IP rights, yan kahit anong pang-aatake nila sa akin personal, sabi ko nga, that would never stop me for doing what is right and for fighting the IP rights. And this is a commitment forever, no? I think now that hindi lang reports na sinasabi, hindi lang nakarating sa akin, kundi ako mismo nakakita sa dalawang mata ko kung paano nila minamanipulate at paano nila kinokontrol, no? At intriga, and how they show intrigue to the IPs. At binibigyan sila ng mga fears. Instead of addressing the issues, addressing the problems and concerns of the IPs, ang ginagawa nila ay talagang dinideceive, nilalayo sa totoong issue ng mga IPs. Sa pagtatangka ng grupo ni Congresswoman Katamco na iligtas mula sa concentration camp ang mga lumad, ay biniligtad ng mga militanteng grupo ang mga pangyayari upang patuloy na linlangin at iligaw ang mga katutubo at idineklara siyang bilang persona non grata. Sa ngayon ay patuloy na binubuo ni Katamco kasama ang ilang government agencies ang isang technical working group upang iligtas at maiuwi na ang mga lumad. We know very well many or these people are trying to discredit me. But ito lang yung sasabihin ko, my commitment is as strong as ever. I will fight for the IP rights and I am an IP myself. At yun po ang hindi pwede kukunin at mawawala sa akin.